pinag-usapan nila, nag-uusap sila Sen para messenger Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile ano tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin, ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung discernment. Opo, alam nila. Alam nila. Oh. May discretion pa siya eh. Opo. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabi, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga tweet, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tapos may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun, Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Sa edad, It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas po ang IQ ng mga Mataas ang ngayon. IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweed, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako. Ganun na ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Kaya lang, idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment, nakikipagsapalaran sa tindi ng mga unos sa buhay. Tayo naman Sen, may panlaban po sa problema, sa stress. Kumbaga, ayun challenge sa buhay natin, Sen. Sa atin, karaniwan na yan eh. Ay, opo. Yan hindi lamang ipinagpauna sa atin yan dyan. Opo. Kung tayo'y bugbog at busog sa mga aral na kung saan ay sasalungain mo lahat yan. Yan, tama po. Sapagkat yan lamang ang makapagpapatibay ng kalagayan mo. Bilang isang marupok na tao din. Tama po. Si Nelson, medyo matibay-tibay ng konti Ay, sa iyo yan. subok na matibay, Pero subok na kahit matatag na po matibay yan, Opo. bugbog pa rin Ay, opo. sa mga pangaral tungkol sa kung paano mo itataguyod Yes po. ang buhay sa harap ng ganyang klaseng napakaraming balakid. Di ba? Ang ating panlaban yan huwag mong kalilimutan yung mga pagtitipon. Nelson, ha? Upang nasa ganun lagi tayo nagagabayan. Kung ikaw ay hinang-hina na, Saan kayo nagtitipon-tipon? Baka naman ibang klaseng pagtitipon ang pinag-uusapan ninyo. Alam nyo naman Tayong tatlo, alam na natin kung anong klaseng pagtitipon nyo. Yan, At ang ilan sa mga nakikinig sa atin, naintindihan din po yun. napapangiti sila sapagkat nagkakaintindihan tayo. Opo. Lalo pa po sa mga panahon, yung mga itinuturo sa halip na malugmok tayo, na-inspired pa tayo, no? Ay, kayang-kaya ho namin ito. At may mga kaparaan na itinuturo sa atin para ito po ay ating Kasi nga kapag malabanan. pinakinggan mong mabuti, Opo. paano ka nga magkakaroon ng kasanayan dyan sa pagbaka sa mga problema na yan? Kung hindi ka ngayon tetestingin dyan. Ayun po. Paano mo sasabihin napakatatag mo? Wala ka namang kinakalaban na kung anumang suliran sa buhay. Matetest ka lang Ha? Totoo po. Doon ka lang makikilala talaga kung talagang matibay ka. Kapag ka yung mga pambugbog na yan ay talagang Dumaan sa'yo. dumaan sa buhay mo. Tama. Di ba? Tapos ang mababalitaan mo, may namamaril sa eskwelahan. May nagsasaksakan sa eskwelahan, Sen. So, kung ang ating mga kababayan po ay walang gabay, ibig sabihin gaya nung binabanggit nating mga pagtitipon, nako, malamang pati isip na ngayon, gulong-gulo, Sen. Alam mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban? Opo, Tacloban City mismo, Sen. Na kung saan hindi naman mga kriminal talaga ang pinag-uusapan Hindi po, mga bata po to, 14 anos, 15 anos. Kapag ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. yan. Kung kailan tumanda, doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay.
Hindi nakatakataka Ay, yun hindi, eh. opo. Kasi ganoon talaga sila eh. Pero Di ba? itong nangyari, mga kabataang minor de edad ito eh. Yan, At opo. estudyante pa, Sen. Mga estudyante. Nag-aaral, opo. Na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Oho, oho. Hindi mo makikita kung ano talaga eh, ang pinangyarihan nito eh. Totoo po. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, opo, oho. Isa yan. Naka-impluensya daw doon sa mga bata, Sen. Oh, Oh. yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti. Opo, oho. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, Opo. bigla ka na lang magtuturo na para mga akala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ah, Ang maaring natukoy mo na opo. naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Opo, oho. Oo. Eh kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Aha, Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa naman ng krimen. napluwensyahan. Bakit Oo. ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, no? Kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, alimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Opo, oho. Magmula sa action, Oho. merong mga tinatawag na strategy, Yan, opo. hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko eh. Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sine. Oo, oo. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, ho. O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo namin. Ay, kayang opo, oo. Ako magdadala ng ng pambaon Baon nung, nung operator. ng sinihan. Na, di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon opo. naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Ayun. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Presenta kayo na ako na magdadala ng baon, oo. Action nga ang gusto ko eh. Yun. Pero na tingnan makapasok. mo, tingnan mo. Ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo, opo. Oo. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Po Jr. Di ba? Yan, opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, Aha. ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan, po. oo. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Oho. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan, oho. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Opo. Ha? Isang magazine, naubos isang truck ng hapon, eh. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, naku, oo. dalawang truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga hapon eh. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Aha. Oho. Kasi ang sasama ng ugali ng mga hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po. oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Oo. Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa oho. komunidad, Sa pagtatanggol sa, sa mga mahihirap. mamamayan. Yan, opo. Pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun oho. ang dapat na maging natin eh. Tagapagtaguyod natin. Oho, oho. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ng mga video na to,
itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. oo, ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ay, opo, kada niyan, kada subscribe, kada malalaro, kumikita Eh, sila niyan. kinakailangan naman, bago nila naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang, puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na, hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Opo, buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, At ida-download saka po doon yan. sa tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama Oo. po. O sa mga kapatid, global ang kanyang ano eh. Yes Tapos po sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. 18 years old pataas. Meron dapat. silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan lag 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapatid, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga. Anong institusyon ang dapat na managot dito. Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-impluensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-impluensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Dapat sana in-analyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa yung ating DICT. Di ba? Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So, kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, na katulad ko, meron na regulasyon kagad, na-regulate sana. Hindi yung mabilis kang magpasya na, diba, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Yun ang naging siguro nga Sentimiento ng mga, dahil nga followers. sa napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games factors na yan. na may opo. kaugnayan sa larong ito. Opo. Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Baka ho naman agad-agad yung naguhugas ng kamay yan. Kaya nagtuturo agad. Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, ano ko nga kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung in-interpellate ko si Robin Padilla Okay. ganito yan, kasi si Robin, meron siyang, Senator Robin, Opo. meron siyang panukalang batas na ibaba yung yung age ng criminal liability. Opo, criminal yung, liability. criminal liability kasi may batas tayo 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun eh. Nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment, sabi ko.
yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Opo, oho. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Yun. Kapag kakako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, Alam niya. alam niya eh. Oo. Tsaka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Opo. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Oho. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. Ah, So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin Ayun. para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. Opo. So, ibig sabihin, Anong malay ko na after 2 months may may mangyayari nangyayari ganito. So kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halatang Alam halata nila. talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila sa para messenger eh. Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile ano tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin, ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakalaya lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung Opo, discernment. alam nila. Alam Oo. nila. May discretion pa siya eh. Opo. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabi, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga tweet, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tapos may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Sa edad. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old ito, may discernment na to eh. Mataas pong IQ ng mga panahon Mataas na ang yun. IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweed, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpellate ako. Ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayun nga Kaya po. lang idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Yan. Totoo kayo. At saka lalo na sen sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balita binatasan natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Kailan kayo nag-aral, di ba? Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research sen eh. Katulad nung dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pang hindi ko ano. maalala. No? Hindi pa ganito kalawak ang kaalaman Yes. sa social media ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa action, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa action. Sa violence na agad. Kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama. Kami kamukha nun, wala namang internet noon.
wala naman kaming ibili na baril-barilan. Ayan, Dahil opo. mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, Yun, Yan kunyari nga, ng baril. yan nga, inaasta naming baril. Baril, Pati sukbita ng gano'n, kung ano na lang Ay, ginagamit opo. namin. Opo. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero, Opo. Pero hindi tayo naging... alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi ng Opo, mga opo. kontrabida nung panahon na yon. Ayun nga. Opo. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Paquito Diaz, Ayan. Lito Sarado yan. Ansures, Oo. Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Oo. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi nila Inaapi. ang panahon na yun. Inaapi, Opo. oo. pero hindi ko naisip na, halika kanya, Oo. halika magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril, gumawa na lang tayo ng panaksak. Ayun, oo. Pero hindi namin naisip Ay, yun. hindi, oo. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan Ayun. sa paraan na kaya mo. Opo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Oo. Sa makatwid, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa iyo, ang tumimo sa iyo ay pagmamahal sa bayan, sa bansa, Oo. hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Ayun nga. Ayun. Oo. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Opo. Oo. Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niya ay Gorebox. Gorebox, yes po. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya Opo. sa Steam. Oho. Oh, baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Ha? Eh, bagay, ako kasi nung hindi ko na alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na Opo. wag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito. Kikita kayo rito Nako. at the expense of our children. Oho. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto sa at sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old Oh, pataas eh. nasaan eh yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, Di ba? yun. Oh, sa atin patuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Oho. O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon, lahat ng 17 pababa Oho. ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. Oho. We're operating on a global market. Ay, at saka Di ba? pwede naman palang gawin na ahensya Nelson na ito i-down eh. Oh, Na hindi mo makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor Oo. nila ito, Eh, hindi lang naman kayong merkado namin. Oh, you know, Kat lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang, ang bilis nilang mag-react. Oho. Para lang makakuha ng pogi points. O, nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. Yan. Oho. O baka magpapatalastas ka muna bago Sige. tayo tumuloy dun sa isang... Ipakikita natin sa yung ano, yung binabanggit nyo kay Senador Robby Pwede Pain. na ba? Mamaya po, ito, ibabasahin ko lang itong ating mahalagang paalala. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Oh, Ganun po. pagkatapos nung mag-high school kami, Opo. pareho rin kami ng eskwela pero nagkahiwalay lang kami ng section. Opo. Pero ito kaklase ko ng grade 5 at saka grade 6. Di matalino din po Ang yan. pangalan nito ay Jose Donesa. Ayun. Noong panahon namin, ito yung pinakamaganda lalaki kasi yung tatay niya may parang mistisyong Amerikano Aba eh. talaga. Kaya Jose Donesa, tawag namin sa kanya Kano eh. Ayun. Ako na yung pangalawa sa kanya noon. Yo. Pero Wala siya naman yung, duda yan, Sen. siya yung pinaka-guwapo. Kaya pagka yung may mga karosa ng mga beauty, palagi siyang ano eh. Lagi isang ano. Pero palagi naman ako nasa likod niya. Ayun. Ayan, dahil ako nga pangalawa eh. Opo. Ayan, gusto kong malaman niya na binabati ko siya. At nanonood siya ngayon, Jen eh. Aba, salamat po. Oo, panonood siya ngayon. Jose po, Mang Jose. Anong tawag sa kasi nung panahon pagka Jose, Pepe. Nung tawag, kaklase ko siya, Jose. Ngayon, tinatawag namin Joe.
Joe. Joe Donesa. Kaya pala Amerikano, Ang Mang tatay Joe. niya kasi ay isang opisyal ng, parang hindi ko alam kung lieutenant o major sa Sa sundalo, PC. Philippine Constabulary noon. PC pa po nung time na yun. Sa Paniki. Oho. Ayan, natutuwa ako at na-contact niya ako. Aba, opo. Mabuhay ka, Joe. Oho. Sana isang araw magkita ulit tayo. Oho. Nasa Paniki pa rin po siya hanggang ngayon. Palagay ko, pero parang nasa Nueva Ecija siya, nakapag-asawa na yata siya doon. Ayun. Bumabalik ang mga alaala. Ano? Si Mang Joe Donesa. Nandiyan na ba yung ating iniintay? Saglit lang po. Ito pa siya, ihabol ko lang para mamaya wala tayong ganong babatiin. Nagagalit po pag ganyan tinababati siya. Pakibati naman po, anak ko na si MJ, nagtapos po ngayong araw ng Business Agriculture sa Laguna State Polytechnic University. Pabati na din po kay Senador Dante Marcoleta at Sen at kay Nelson at ganoon din po sa bumubuo ng saganang mamamayan. Salamat na marami, Kuya Arvin Tan. Anong kanyang nakuha? Yung anak po niya ay graduate ng Business Administration, Sen. Sa agriculture nga mo. Business Agriculture. Yan ang Yun. importante. Yan, opo. Yun ang Importante kinakampanya kasi natin. alam mo ang agriculture natin. Opo. Dahil bumagsak ang output nga dyan sa napakaraming mga factors kasi. Opo. Naging, kung tawagin natin, subsistence agriculture. Nako, Alam talaga. alam kong ginagawa ni Secretary Laurel lahat ang kanyang magagawa. Ngunit alam mo, sa dami ng naging problema, Ay, talagang Mabigat. hirap na hirap yung tao. Alam naman niya yon na palagi ko siyang ina-advisean at sa maliit na paraan din naman ay nakakatulong na din naman tayo sa kanya. Yung posisyon, yung nakuha ng batang yan. Business Agriculture. Importante kasi kailangan nating maitaas ang productivity ng ating agriculture, Nelson. So, ang isang businessman na talagang nakapag-aral Opo. at ang kanyang base ay agriculture, importante yan. Yan. Yan ang dapat nating paramihin. Kaya nga, Sen, tayo sa palatuntunan ito at talaga ito, kinakampanya natin sa mga magulang, kung meron silang mga anak, ay sana papiliin nila ng agricultural courses, Sen. Kasi ito talaga ang bubuhay sa ating mga Pilipino. Lalo na ngayon, at ito'y alam na rin naman ninyo, umuunti na yung mga nagbabakasakali sa agriculture natin. Dahil nga po Dahil nangyayari. hindi naman sila ganong kumikita riyan. Napakarami ng problemang pang-agriculture. Mula sa papamahal na agricultural inputs. Opo. Pagkatapos, ayun na nga, yung marketing, kulang ang pasilidad. Pagkatapos, puro importation ang ginagawa. Yun. Kaya yung incentives na dati ay nakukuha ng ating mga magsasaka, nawala na eh. Yun po. So ang nangyari, na-discourage lahat ang mga kabataan na tutuntunin ang mga yapak Yung ng kurso. kanilang mga magulang. Parang wala nang gusto. Gusto ko po, paglaki ko, maging magsasaka ako. No? Wala. Pero ngayon kasi, Tumanda ngayon eh. Yun po. Alam mo yung Totoo average yun. na 60. ang isang magsasaka po, Oo. grabe, no? So kapag walang pumalit sa kanila, Magugutom na mga Pilipino, Sen. ay sino pang sino pang magtitil ng ating mga kabukiran? Opo. Kaya nga po, kami sa palatuntunan, Sen, pinupuri natin yung New Era University kasi nagtalaga sila ng isang agriculture courses talaga. At meron silang lugar dyan sa Pinugay Rizal na aktual, na makapagtatanim ka, makapaghahayupan. Iba't ibang klase po ng kaparaan na ng kurso ng mga agrikultura. Pati mechanization, ako naman, Sen. nangangako ko sa inyong dalawa, siguro kung hindi ako makukulong, Hindi po. mga middle of July, kinakailangan makita niyo yung pinagtatamnan ko. ng high opo, value opo. crops. Kasi Opo. hindi alam siguro ng marami na sa pamamaraan sa ganitong mga pamamaraan ay nakatutulong tayo sa Agrikultura. paglalatag ng pagkain ng ating mga mamamayan. Kasi Opo. mga gulay itong napoproduce natin eh. Totoo po. So ang bumibili na rin, nakikiusap ako sa Department of Agriculture, tulungan nyo na rin ako ng bibili para sa ganun ay madali ko namang ma-dispose naman ito kaysa naman sa masisira naman ito pagkatapos na ma-harvest. Kailangan meron na rin kukuha. Yan ang maganda kung meron kang kaugnayan to sa bibili kagad. Naghanda na kami ng pangsahog, Sen. Yung gulay na lang po ninyong kulang sa amin.
Bakit naman hindi na kasi mga ganun ba? presko yun, wag mo na sasahugan yun. Ano ba Ang sinasahugan yung hindi ganun presko. ba? Kapipitas mo lang, ilalaga mo na, suka na lang at Yun na saka yun. kung kailangan So, mo. sa ano namin, may konti, igigisa mo lang sa sardinas. Hindi na. Hindi na ho ba? oo. Sausaw mo na lang sa... Sausawan lang na suka at saka bagoong lang yan. At may konti sibuyas ka, okay na Wala yan. ako naglamoy. Napatext tuloy ang Carey Herrera. Oo, ang sabi ni Carey. niya, Yan, sobra oh. daw ang pag-aalala niya kay Senador Marcoleta, kaya Ba? lagi siyang nakamonitor Hindi, sa balita. naniniwala naman ako sa kanya. Sa Carey po. Oo. Oo. Kahit hindi kami nagkikita ng personal, alam ko na ang puso niya ay isa. Kasi, hindi na, isip-isipin mo sa edad niyang 62 years old. Nagawa pa niyang mag-text. Napakahirap mag-text sa pangangala mo. Mag-text ka. Oh, sa dami ng kanyang ginagawa, yun lang makapag-text siya ng isang pangungusap din na nag-aalala siya. Ano yung Pampangan ho ba ito? Ano? Hindi, Tagalog naman si Tagalog naman. Carey. Tagalog. Oo, Oo. oo. Taga baka Tagalog naman yan. 62 na pala ang Carey. Ano? Akala ko ba? Magsi-63 nga eh. Carey. Yun ang pakiramdam. Ayun, oh. Wag ko kayong magalala. Ay, bagamat sabi ni, alam ko, lagi naghahasa ng gulok si Carey. Tangkain nyo lang hulihin. Matalas itong gulok ko. Binati na rin niya yung kanyang manugang. Ayun, sino yan? Cedric Paltao, Uy. pati ang Raul Cervantes ng Bohol, at ang destinado nila sa Pansinaw Extension, Eli Valerio. Pati Sino- na ang sino lahat ng bumabati? pamunuan. Ang Carey. Carey. Napakaraming manugang ni Carey, alam niyo naman yan. Di ba? Isa lang yung Kaya, binati. isa lang daw muna. Paisa-isa lang na pinababati. Maubos yung oras opo. daw. Kapag nagpabati ng manugang si Carey, 2 banyong babatiin yan. Yeah. Kaya minsan pa isa-isa na lang doon. Mga taga Templo Central po nanonood ngayon sa pangunguna po ng Kaedpel. Salamat po ng marami. Katatapos lang daw ng kanilang dinaluhan. Ano ha? Ayun. Andyan po ang Ka Oliver, Ka Tony, Ka Zet, Ray, Ka Dario, Fred at Ka Roel. At ang buong kaalihiman. Ako talaga naman nakatutok daw po sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang Kuya Ryan Pareño, sabi niya, aba, mga taga rito po sa building admin ng Himpilan. Ka Ryan Pareño lang po, pakibati po mga taga Davao Occidental sa pangunguna po ng Ka Ricky Minyosa. Ang pagbati po sa Ka Rogelio Pareño. Ayan, salamat po ng marami ng Davao Occidental. Ayan. Kaya ready na siguro. Opo, ito na, punta na natin. Ito ho yung binabanggit niya Sen, ano, yung, ini-interpolate niyo po, si Sen Robin Padilla, doon sa... Dinidepensahan niya yung kanyang panukalang batas na ibaba yung... Opo, age of criminal liability. Oo, yung... From 15 gawing 10. Oo. Ayan. So, isa ako sa nag-interpolate sa kanya. Opo. Para lang mabigyan natin ng perspektiba, yung pinag-uusapan natin kanina. Yeah. Na yung tinatawag nating discernment, Opo. pagkatapos papasok yung discretion. Oho. Doon sana titingnan yung liability ng isang bata, Opo. hindi lamang doon sa kanyang gulang. Oho. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag
pag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, ano? O di- So, ang Nagtaka ako na Opo. may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na ito. Makalipas ang 2 buwan, ano? Oh. Big sabihin, may consequence talaga eh. Iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Basta pa, paki-expound nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno, ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata. Paano po ibig sabihin nun? Kasi hindi ba yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Oo, Opo. ang magpapatunay ang estado eh. Okay. Di ba? Opo, oho. Ang pananagutan lang ng depensa Oho. yung Tututulan po niya. yung guilt beyond reasonable doubt. Opo, oho. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang reasonable doubt. Opo. Absuelto na. Papawalang sala. Absuelto. Absuelto. So doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata. Oho. At pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Oho. Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson, kasi yung 15 Eh anyos, di lalo na yon 15 na tsaka 14. isang 14, yung 15 kasi, parang 15 years old mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po at alam ang kanilang gagawin. Alam mo kasi At consequence. yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung gulang. Yes po. Dalawa yung nabaril nung isa lang ata. Opo, oho. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Kaya Ah, makikita opo. niya na, hindi, kanya kahit na mas kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan kanya, eh. Oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaring ganun ang isip niya eh. Eh, nangyari nga. Ito nangyari. Ngayon pa, Wala nga siyang pinag-usapan, kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Yun ang batas eh. O yun. Anong gagawin mo? Oo. May pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Oho. Yun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina, sinasabi ko, Nelson, Jen, Oho. ang bahaging ito'y sinasalamin ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, ng ating Opo. bansa ngayon. So, paano po? Sa anong paraan? Kita mo, bakit nagawa yung ganon? Maluluwag na, mahihina na ang pundasyon ng ating mga institusyon. Di ba? Paaralan. Nangyari sa paaralan eh. Opo, oho. Mismo. Kung palalawakin natin ito, meron ako isang sinusubaybayan na isang kolumnista. Huwag na nating opo, banggitin ang opo. pangalan. Alam niya to eh, kasi paminsan-minsan nababanggit ko yung Opo. pangalan niya. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong yung kanyang kanyang sinusulat. Yung artikulo. iba, titignan Opo. ko lang yung pamagat eh. Opo, alam nyo na. Titingnan ko lang yung pamagat na ganon. Kung kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito eh. Opo, oho. Alam ko na kung, kahit na tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung Alam nasinulat saan eh. papunta. Oho. Dilaw eh. Yes po. oho. Yung isa naman, pink. Opo, oho. O, titingnan mo lang. Pamagat na lang. Ano yung title, oh? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay eh. Oho, oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Okay. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic, Titanic, opo. oho. sino bang hindi nakapanood ng Titanic Ako, naman? tatlong beses ko napanood Titanic. Oho. O, ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose. Eh. Ayan. Tama, di ba? Yes po, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito eh. Malalim ito kaysa sa'yo. Alam mo naman yun eh. Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, Oho.
paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan, yung furniture, nung papalubog na yung Titanic? Ba? Oo nga. Ganun ang kaya pagka natutuwa ka pag habang binabasa mo isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic, Jen. Opo. Oh. Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan halimbawa. Ang pasahero, hindi malaman kung saan kung may syempre nauntog, po, may naano, kakalabo-labo. di ba? Pati lang kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero, ginamit niya yung Titanic kasi malakihan, no? Papalubog na. Opo. May nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Opo. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa iyo na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon aayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari, kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, ano? Paglubog. Pagkatapos ngayon, ano ka ngayon, napatda ka ngayon. Opo. Nelson, ano? Oo. Titanic. Wow. So alam mo na ngayon kung gaano ka... So lahat kasi makaka-adapt yun eh. Gaano ka... Naintindihan lahat gaano yun ang problema mo ngayon? Oo. Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan yung lalim ng dagat na yun. Ayun Mas nga. Mariusip naman. Tapos nag-yellow pa yung dagat. Ano? Pagkatapos sasabihan ka niya, we're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga yung stagflation sa Sa Avatar. Stagflation. avatar mo. Parang ngayon ito, kasi maraming nakikinig pala sa atin dyan, hindi ko alam na ganito, dumami nako, pala eh. sabi ko sa inyo, Sen, Oo. Oo. Laksa-laksa na ho talaga. We are now, dati kanya, alam natin na maring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo Opo. sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, sir. Ayan. Oo. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation, isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds Opo. para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pa ang nagsama-sama eh. Sana man lang, kung yung isa, kinakalaban niya yung isa, at yung isa naman umaawat. Ito, Hindi eh. nag-join force. Oo. Itong tatlo, sabi niya, sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oo. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jen. Opo. Tawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. So officially, ganitong kalagayan Yun talaga yung estado. ng ating bansa. Akalain mo, yung pagbagsak ng economy, last year, Jen, Nelson, ang ating ekonomiya ay tumaas lamang ng 4.8%. Last year, 2025. Kabuuan na ng isang taon yun. Isang taon na, oo. Ang forecast natin, 6.8. 5.5 to 6.5%. So, hindi natin na-hit yung target. Opo. 2026, Jen. Okay? First quarter, ilan ang ating growth ng GDP, Nelson? Nasa 4 lang sen pababa Ngayon, 2.8%. 2.8. Kalahati pa pala. Kailangan palagi mong kinukonsulta yung avatar mo. Yun na Okay? yung 2.8%. economic growth. 2.8%. First quarter. Okay? Hindi Ang forecast mo sa ngayon, dahil sa matindi na,
Ang Opo. forecast nila is 4% to 5%. Binaba na nga sen. So 2.8. Oho. Ito ngayon, wala silang makita na kondisyon na tataas pa ito ang 2.8%. Oho. Oh, so pinag-uusapan natin economic doldrum. Okay. Bagsak. Okay. Ngayon, unemployment. Ang taya sa employment dapat para maging maluwag ang buhay ng ating pambansang pangkabuhayan. Dapat sana yung unemployment nasa 2 to 2.5% lang. Oho. Yun ang parang acceptable. Mga 2 milyon siguro, 3 milyon. Ngayon, ang ano nila is 5%. Wow. Ang taya nila ngayon is 5%. Oho. Ang ating inflation rate, dalawa yan, isang banner inflation, isang core inflation, dapat nasa 4%. O ang taya nila ngayon is 8%. Taas. So stagflation. Sino ngayon ang nasa kalagayang gipit na gipit? Ang mamamayan natin. Totoo po yan. Oho. Ngayon, bukod sa stagflation, meron pa siyang ginamit na isang salita. Polycrisis. Polycrisis naman, oho. O, yung lang poly, alam mo na ibig sabihin ng poly. Multi-crisis. Tapos, Multi-crisis. mayroon Oh, pag- ibig sabihin, pagka sinabi mong poly, marami yan. marami, sabay-sabay. Crisis, ibig sabihin, maraming krisis Opo. na nagsama-sama na naman. Sabay-sabay na naman, oho. Sabay-sabay na dumating sa buhay ng ating bansa, hindi ngayon malaman kung paano ang gagawin. Diba? Halimbawa yung inflation dyan, pangkaraniwan, ang central bank pumapasok dyan. Opo. Para lang ma-address ang inflation, pangkaraniwan na ginagawa ng central bank, ini-increase nila yung interest rate. Yes. Oho. Okay? So, hindi na ganun kasimple ngayon. Dahil nga polycrisis eh. Bawat galaw mo ngayon, May epekto sa iba. merong epekto. Oho. Pangkaraniwan ng isang halimbawa rito, yung isang taong napakaraming sakit, ano? Sa dami ng iniinom mong gamot, yung iba nagagamot, yung iba naman nagiging Trigger. nati-trigger naman ibang sakit. Oo. Ganito eh. May Ganito side effect nangyari. pa nangyayari. Opo. Oo. So pinigil mo yung interest rate, Oho. magiging stagnant naman ang economy mo. No, wala mag-invest eh. Okay. Mahal ang pag-utang. Oo. Pagka naman yung public spending kasi stagnant ang economy mo. So ang gagawin ng estado, mag-stimulate siya ng public spending. Ano naman ang resulta niyan? Inflation. Dumami yung pera in circulation. Parang perang hapon na lang eh. Oho. Walang balor. O, di ba? Napakababa Ang ng panahon balor. na nga po, 2 sakong pera. Opo. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. Oho. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya eh. Oho. Kaya natin dinidiscuss ito. Hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinukot ko yung sinasabi nitong political Nung, analyst political na to. analyst at saka Na ang kanyang discipline, economist ito eh. Opo. At saka parehas ito. Na neutral Wala ito, siyang Sen. kulay. Oho. Oho. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to eh. Ang binabasa ko lang yung title. Alam mo na, alam Kasi niyo na. pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya eh. Oho. At saka Sen, Yellow eh. Tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basihan. Halimbawa, Oo. bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Kasi, Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap hindi na pa kami kayo. sanay mag-Tagalog eh. Kasapatan. Hindi kasapatan. Diba? Kaiba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? Na Oh. Kasiyahan. Ganun na lang. Ito si Writer 4 eh. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiyahan ng publiko, Oh. acceptable lahat ang ginagawa Tama. ng bansa, sa bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index Aha. sa ASEAN. Apo.
Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya, kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Oho. Aha. Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Oho. Out of bill. Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Oho. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Oo, Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, Ano ba? makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang Oh. governing leaders. Masabihin nasisiyahan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Oo. Yung ating leader ata ngayon, negative Negative 13 po doon nakaraan. 15, 15 na ngayon, 15, tapos naging negative 12. Oho. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. Opo. Kapag ka parehong negative, hindi pwede improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Aha. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Oho. Myanmar, yan dating Burma ba yan? Oo. Yung dating Burma. Eh, paano namang hindi 28%? Oo. Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. oo. Kaya 28%. Oo. Eh, tayo ang kasunod. Oh. Mabigat. Sino ano? yung pinakamataas? Alam na Nelson to eh. Singapore. Oh, magkano? 75. Oh. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Oo. Sipin mo. O bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda-bale-balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Opo. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? Oho. 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas. Ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Opo. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Oho. Pero ang Vietnam, Naka lalong-lalo na 7% pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3% hindi man lang natin makuha? Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito tayo yung sinasabi gawin ng natin. Pilipinas. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Oo. Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Yes, Lubog na barko. O tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Ay, kawasak-wasak lang. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat po naman pwede. magsasakit. Oo. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na. Paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Nagkabale-balentuang na lahat ang mga... Paano mo ngayon aayusin ito? Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukonvict o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President?
Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin. Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalin-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang yun Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo Opo, kanina. opo. Our institutions are fast failing us. Mabilis. Faster. Mabilis na talagang ano. Oh, faster than our leaders' Oo. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kesa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yun, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ang priority natin. O kaya talaga. natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, Aha. para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan. Kumbaga, ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Oh, paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Aha. Lahat ng magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din, Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. Oh, Move on. pero mag-move on sila, Oho. bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng scandal. flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila, ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayon yung pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Aha. Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan, eh. Opo. Oo, panahon na lang. Oho. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Oho. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari, Ikukulong kita, kanya. oho. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Oho. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? Oho, oho. Ay, nako. Anyway, Sen, higop muna tayo ng mainit na kape. Saglit lamang po, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Ano ko, Del Surata ito. Basta si Ka Felix Villabrilla Jr. Ayun, opo. Kasi sa June 25, bukod sa birthday niya, Opo.
25th wedding anniversary yata. Kaya special naman yun. Kaya kailangan mabati natin siya. So, belated. Sa pamamagitan ng ating palatuntunan ito. palatuntunan. Yan, Oo, opo. yan. Yan. Shoutout daw kay ka Jong Padre, Jello Parmilan, Andrew Tolentino, Ricky Dante, ka Rodney Pedrosa, Ben Osias, Gary Rustia, at sa magandang misis ni Brian Monday, Rizalin, mga anak JC, CJ, Mama Bibian, Jacel, Krisha, Ayan. at Jib. Ayun. Si Ka Clifford Tuwazo naman, binabati daw po. Happy birthday po kay Joko Inapusong po na sa ano yan? Di ko po naintindihan. Anyway, Joko, happy birthday. Binabati po kayo ng Ka Clifford Tuwazon. Ayan. Aba, tamang-tama pala. Sabi ng Kuya Romson Agustin, Jen, Nelson, Sen, tamang-tama, nanonood kami ngayon dito sa New Era College of Agriculture. Ayun. Oo. Sa mga taga-riyan po sa Pinugay, Rizal. Salamat po ng marami sa inyo, ha? At sana ay marami pang estudyante na magsipasok dyan sa College of Agriculture. No? Jerry Lopez at Ese Montalban, mga taga F. Manalo, Cavite, marami po salamat. Magandang hapon po sa inyo at sa patuloy pong pagtutok ng ating palatuntunan. Binabati Yan. naman natin ang ka-Allen J. Hunyo dyan sa lokal ng Malibay. Ang pagbati mula kay Jaime Malayo. Yeah. Ayun. Mga taga Butuan City, Agusan del Norte, ang ka Nick Bernardo Jr. at sa kanyang may bahay, ka Rose Bernardo. Ka Smith Sanggalang ng NEU. At happy viewing to Wella Bondok ng taga North Signal at masugid po taga subaybay ng SGM. Happy birthday kay Irwin Luminta ng Los Angeles, California. At happy birthday po kay Rosario Lorali Guyo. Happy birthday kay Marge Kandari ng Manama, Bahrain. At happy birthday po ka sa pinakapogi at napakabait kong asawa, Bafel Oliver Valen. Mula po sa kanya nagmamahal na asawa, Camira. Ayun. Happy birthday po din kay Dan Rex Valen mula po sa Valen family. Yan. Yan. Salamat po ng marami. Ka Ed Formento, magandang hapon din po sa inyo. Happy viewing at binabati rin natin, bumabati pala sa atin, Sen, ang mga taga Spain. Mainit na panahon daw po ngayon sa Spain. Ay, oho. At Mainit ang panahon dyan. mainit daw po ngayon. Sa mga pagkakataon ito. Oho. Ayan. Mula kay Patrick de la Rosa. Ayun. Hindi na raw sila nagpapakulo ng tubig eh. Sa Ganun init. po. Matindi. Ano? Grabe, no? Kape na lang paglabas ng gripo. Ay, nako. San ito pa, alam nyo, maging si President Trump ay nag-react eh. Pero matakin nyo, nangyari na naman, at di ngayon na po, napapatunayan natin yung binabanggit nyo, rocket and feather irony. Oh. Kasi sa buong mundo daw po ngayon, abay, bulusok na po pababa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero dito po sa atin, mukhang sumasalipaw-paw, dahan. Kaya nung isang araw, di ba binabasa natin yung balita, mukhang sabi ni President Trump ano ba nangyayari dyan? Namomonitor natin ang baba ng presyo ng produktong petrolyo. Bakit sa iba't ibang bansa, parang ayaw pang bumaba ang presyo, Sen? No, sa monitoring board, talagang bagsak na. Oho. Kaya lang, napapatunayan sa tunay na pangyayari. Sabi ko nga sa iyo, yung rockets and Feather irony. feathers irony. Opo. Pagpapataas ang presyo parang rocket. Nako, pumapaimbulog. O, wag na natin sabihin kasi yung rocket hindi masyadong kilala. Quitis. Parang Sabi na lang quitis. natin, ang bilis na Opo, tumaas. Tumaas eh. Pero kapag kaya naman ay bababa, Nako, yung pinakapinong balahibo ng manok. Opo. Dahon ng waling-waling na lang, Sen, para alam nila. Ganon talaga. Yun ang realidad eh. Ang presyo na pala sa world market, $69 per barrel. 69, no? Napakababa na nito. Sinasabi natin na talagang walang nag-argumento sa atin doon. Walang sumubok na magdebate sa atin. Talagang totoo yung sinasabi natin. Yung mga Opo. tangke sa Singapore na minimaintain ng Malaysia. Opo. Di ba? At saka Singapore. hindi, yung sa mismong yung dalawang malalaking mga Opo. hindi nila maargumento yun. Rotterdam at saka yung Petronas. Opo. Rotterdam at saka Opo. Petronas ng Malaysia. Walang dumibate sa akin doon dahil napatunayan nilang totoo yun. Hindi nagbago yun. Oho. Hindi nagbago yun. Ayaw lang nilang kunin yun.
Dahil nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero ngayon, Sen, sana bumaba, magpakulugi naman sila kung talagang, kasi ang problema daw po ata ngayon, yung nakabir ng mahal, nandun pa sa Strait of Hormuz. Nakatenga, kaya po, i-deliver daw po nila sa mga bansang gaya ng Pilipinas, may pagkalugi sila kasi nabili nila ng mahal, ibebenta nila ng mura ngayon. Kung ano-anong ginagamit, hindi naman nabili dun sa may strait, may mga bansa na nakatalatag sa Strait ng Hormuz. Hindi naman dun nabili. Nabili rin sa at ibang pamamaraan niya. Pero kinakailangan nilang masulit kasi. Di ba? Kaya ganyan. Ako naman, kumita naman sila ng malaki. Kung malulugi naman sila ng konti ngayon, para naman sa tao na sambayan ng daigdig siguro. 69 US dollar per barrel po ngayon ang presyo ng crudo. At ngayon po, minamind condition tayo na next week daw po, pwedeng bumaba ng sentimo, pero pwede rin daw po tumaas ng sentimo. Yun daw po ang trading ngayon sa world market. Hindi nga basta ibababayan kasi mas mahirap ang magbaba kaysa sa magtaas. Ganun po ba? Di ba? Yung pagtaas, napakadali niyan eh. Segundo lang, andun na sa... epekto agad. Nandun na sa sinapupunan ng langit, sabi niya. Nako. Pero pagbagsak, Ayaw. mananalangin ka ng siyam-siyam. Bago talagang tuluyang umabot sa iyo. Di ba? Ako naman, bagay mukhang napikon yata si President Trump paiimbestigahan niya yata itong ganitong insidente na bakit napakabagal ang pagbaba ng presyo sa kabila ng mababa na po sa pandaigdigang pamilihan. Diyan naman siya masisira dyan. Ganun po? Wala pa nag-imbestigan yan. Wala pa. Panahon pa ni Kopong-Kopong Kahit ganyan ang presidente ng Amerika, Sen? Huwag mo sabihin Amerika ka, hindi mo kaya yan. So talagang international cartel talaga ito, Hindi naman yan eh. Hindi naman inimbento yan. Kalakaran talaga Kalakaran yan. talaga. Walang batas ang gumagawa niya. Pagka sinasabi mong the law on supply and demand. Hindi pwede amyendahan niya. Kahit nasabihin mong law, kahit sabihin mong batas. Gusto ko pang i-repeal yan. Baka mamaya matulad ka doon sa mga sinaunang mga leaders natin, hindi ba? Anecdotal lang. Pero sa totoo lang, talagang kalakaran yan. Hindi kaya. Pati tuloy ako nasa mid. Naalala yata ako ni President Trump. Anyway, si Ate Jean Subarjaga Balboa ay nakatutok pala sa ating palatuntunan. Sino yun, Jen? Si kapatid ng nanay kong bunso. Ayan. Kasi sinabi mo, ikaw lang mag-isa, wala ka namang kapatid. Di po, kapatid ng nanay ko. Nanay niya. kapatid ng nanay mo. Bali, tsahin ko po. Si Ate Jean Subarjaga Balboa. Ayan. Ba't Ate Jean ang tawag mo? Auntie dapat. Oo nga, dapat. Kasi ako panganay na apo panganay na apo. Kaya... Minsan hindi na rin consistent si Jean. Yun na nga po. Ang Kuya Benji Mutia naman, mga taga Carcar City, Cebu, ay nanonood daw po ngayon habang pumapangos na napakasarap na lechon. Wow! Yun! Carcar Cebu. KJ Manalad nanonood po ngayon. Salamat na marami, Kuya Benji Mutia. Pero yung sa lechon ng Cebu, hindi sila gumagamit ng sarsa natin, Hindi po. Sa kanila po suka. Suka po. Kasi may lasa po yung lechon nila Ba't yung sa atin ba walang lasa? kung hindi nyo paglalagyan ng hindi nyo lalagyan ng sarsa, sa kanila po parang may May lasa rin yung sa atin. Kaya lang, iba yung... tabang sa atin Iba yung natin, sauce tayo, sila naman ay suka. Kanya-kanyang kultura yan, Jenny. Pampalis daw po ng umay. Ayun. Binabati naman tayo ng Bacho family. Ayan, na nasa Paxton, New Zealand. Paxton. Fox. So lugar yun. Iba naman yung pamilya Paxton. Iba. Si Kamarte naman yun. Kamarte, kamusta po kayo? Hello po. Ang Kuya Ian Tayong, sabi niya nanonood po kami ngayon sa Cubao. Pabati po ang lokal ng Bunga, distrito po ng San Jose Nueva Ecija. God bless po mula kay Ian Tayong. May pagbati rin mula sa Canada. Happy birthday, Brother Albert Murao. And belated happy birthday, Joshua Jem Murao and Shania Sky Murao. Yan. Greetings
from La Familia. Ang buong distrito daw po ng Hong Kong. Ayan. Ayun. Ka-Celes Baksapra, nanonood po lagi ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Sabi po ng Ka-Romy Villaganas. Ka-Romy, salamat po ng marami. No, ha? Ang Ka-Janus Gamboa, mula naman daw po sa Pampanga North, sa pangunguna po, naku, napakarami po pala nito, Ka-Felix Irene Ferrer, at ang mga kuya natin dyan, Iranuel, JB Abling, pati na pong lahat ng mga abay tungkulin. Ayun, mula po sa Ka-Janus Gamboa. Salamat po ng marami sa inyo. No, ha? Ayan. Okay na tayo? Sen, baka mayroon pa po dyan. Baka may magtampo pang ating mga kabayan. Okay na Hindi, tayo? ang dami nito. Baka pag sinabi ko itong isa, baka magalit yung Iba pa. 1 milyon. Oo. Opo, yung mga hindi po namin nabanggit, koy, pasensya na po kayo, ha? Yun. Mga taga... Ano ito? Sabi ni Kuya Romel Layug, binabati daw po ang taga Charlotte. Ayan, Charlotte. Ang District Minister po, Brother Steve Inocencio. Ayan. Salamat po ng marami. At marami pang iba. Ayan. Sen, marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa susunod po. Salamat din sa inyong dalawa at lalong-lalo na po sa inyong mga nagtiyaga sa aming pagtalakay ng mga ilang bagay-bagay. Sana po ay nakatulong po kami sa inyo. Ayan. At ito na po ang ating